Alright, so Gant Hamburg material testing machine, reverse engineered. So, pinasukat sa amin yung Gant Hamburg material testing machine and ipa-plot namin siya based doon sa mga sukat na nakuha namin. So, let's start at this part 1, no? Yung part 1 natin, so ating ko sa maraming part and yung part 1 natin is all about the base. So yung base natin is merong 500 by 610 na dimension. So, rectangle tayo. Then, wait lang. Set up muna natin yung unit. So, UN. For unit, so, papalit natin siya ng millimeters. Yan. So, millimeters tayo. Then, yun lang naman. Then, okay nyo? Okay. So, nakaset na tayo sa millimeters, no? So, ang aking sukat is, so, rectangle. Ang hirap naman. Okay, so rectangle natin may be 610 by, oops, nyari. Okay. So 610 by 500. Okay, so yan yung overall na length and width ng ating base. Ngayon, kukunin natin yung lapad ng paa. Ang nakuha kong lapad ng paa is 65. Okay, so 65. Ay, baliw 65. Line. So, on nyo yung F3. Snap natin. On nyo rin yung F8. Then, 65. Uy. 65. Ganyan nyo lang. Tapos, trim nyo lang yun nasa labas. Then, yung ating, sa mga hindi pa nakakita ng Gant Hamburg, wait lang, papakita ko muna pala. Hindi, search nyo na lang. Basta Gant Hamburg Material Testing Machine. Ngayon, ang base niya is letter I. No? So, nakuha na natin yung dalawa, top and bottom ng I. Ngayon, yung gitna naman. Yung gitna natin is merong 140 by 610 minus 120, 130. Ilan yan? That's 580. No? So, meron tayong rectangle na merong 580. Ito hindi na pa ito. Okay. 580 by 140. Then, snap lang natin yan. So, move natin. Then, snap natin doon sa middle. Okay, so nagkamali pa ng sukat. No? Anyways, trim nyo lang yan. Okay, so yan na. Meron na tayo. Ano na kami 580? Yan mo na. Okay. Then, meron na tayong letter I. Then, trim lang natin to para maging solid object. And, meron tayong dalawang commands na pwedeng gamitin dyan, which is extrude and press pull. Ngayon, pag select natin yung extrude, okay, so ano na tayo. Then, pag nag-extrude tayo, select natin yan, yung object natin. Yan ang kakalabasan niya. So, kung hindi nyo nakikita yung mali dyan, pag shades of gray natin yan, hollow siya. No? So, bakit naging gano'n? It means, hindi solid object yung in-extrude natin. So, ang in-extrude lang natin yan is yung lines. So, ang gagawin natin dyan is, yung individual lines is pag-connect natin. So, select natin siya, type nyo yung J or joint, then enter. Ngayon, pag select nyo yan, ayan. Then, joint. Ayan. Tapos, pag in-extrude natin siya ngayon, ayaw pa rin. Okay, so ayaw niya. Pag ganyan na nangyari sa inyo, try natin si press pull.
Press pull natin with the height of 47. Ngayon, check nyo. Okay, so solid object na yung base natin. So, ganun lang kung ayaw na extrude, try nyo press pull. Pero hindi sa lahat is pwedeng gamitin ng press pull. Mamaya, explain ko kung bakit. Ngayon, nakuha na natin yung letter I na base niya. Yung base na to is naka-chamfer paikot. Ay, naka-fillet. Fillet. Paikot. Ngayon, fillet natin siya. Pero, bago lahat, muna tayo, 2D wireframe. Then, sa fillet natin, pag nag-fillet tayo, diba, select natin yung fillet. Then, select nyo yung isang line. Tapos, enter nyo yung fillet radius. So, ang fillet radius natin dito is 10. So, enter nyo lang yung 10. Tapos, select nyo lahat ng edges na i-fillet nyo. So, ako, select ko lahat to. Yung paikot sa top face natin. Yung, ayan. So, ayan yung in-select ko. Yung nasa top face natin. Then, pag na-select ko na lahat ng kailangan ko i-fillet, press ko lang yung enter. Tapos, kung babalik tayo sa shades of gray, makikita natin, naka-fillet na siya. Diba? Ngayon, next natin is yung kanyang handle. So, babalik ko lang ng 2D wireframe. Ngayon, yung handle niya is may bagong command tayong gagamitin, which is the sweep command. Ngayon, yung handle niya is magdodrawing lang ako ng parang stapler na shape. No? Yung dimension ng parang stapler na shape na yon is 110 by 45 or stapler na shape, or pwede natin sabihin na gawa tayo rectangle. 110 by 45 na rectangle. Then, trim natin tong sa baba. Tapos, yung command natin na TTR, then select natin yung dalawang edges. Then, ang radius niya is 15. So, 15. Then, pwede nyong gawin uli or ako, i-mirror ko na lang dito sa kabila. Yan. Tapos, iti-trim natin para magmukhang ganito. Mukha siyang bala ng stapler. Ngayon, isa-select ko siya. Then, joint. Joint ko ulit siya para maging isang solid line. Tapos, gagawa ko ng ellipse. So, pag plot ko ng ellipse, ang ilalagay kong dimensions ng ellipse is 35. Enter. Tapos, 10. Enter. Okay, so ganyan yung magiging shape ng ellipse natin. Pero, hindi tama yan, or ang gagawin ko dyan, pag ganyan kasi, so, yung mahabang side niya is nasa X, ay nasa Y, tama ba? X or Y? Nasa X, no? Yung mahabang side niya is nasa X. Ngayon, kailangan ko siya sa Y. In my case, kailangan ko siya sa Y. So, RO or rotate 90 degrees. So, RO. Select ko yung midpoint. Tapos, ayan, 90 degrees. So, kailangan, ganyan yung shape ko. No? Tapos, select ko ulit siya. Move ko siya. I-move ko yung center niya doon sa edge or doon sa dulo ng ginawa nating bala ng stapler. Ay, wait. Tama na pala. Sa X direction pala dapat siya talaga. Sorry. So, rotate ko ulit siya. And so, ganyan pala. Wait. Hindi. Ganyan siya. Tapos, select ko siya. Then, sweep. SW or type nyo yung sweep. Then, enter. Tapos, select nyo yung ginawa nating bala ng stapler.
So, ayan yung kakalabasan niya, no? Kung i-shades of gray natin siya, ganyan siya. Tapos, hindi naman pwedeng ganyan yung handle. Nakahiga. Ano yun? Patay. So, ngayon, ang gagawin natin is select natin to sa taas, 3D rotate. So, click nyo yan, then select nyo yung object, then enter. Ayan, so enter. Tapos, kung makikita nyo dyan, merong color red, yellow, red, green, tsaka blue. Ngayon, ilagay nyo yung cursor nyo sa red. So, click nyo siya, then drag nyo pataas para maitayo nyo siya. Tapos, next nyo is sa color blue. Ayan. Then, click nyo, tapos i-drag nyo pa, ayan, pa upper right, no? Para maikot nyo siya. So, figure out nyo na lang din. Tapos, babalik tayo sa 2D wireframe. Ngayon, oops. Ngayon kung makikita nyo, meron tayong face dito sa taas na naka-chamfer, yung sa top view natin. Gagawa tayo ng line dyan. Ayan, so snap nyo lang dito sa gitna nito. Ayan, so snap nyo dyan, then gawa kayo ng line na, anong sukat nyo? 35. 35 na line. Tapos, drag nyo lang palabas. So, para lang magkaroon tayo ng point dito, no? Dun sa top face natin, no? Top face. Tapos, babalik tayo sa 2D wireframe. So, andun pa rin yung ating line, which is ito. No? So, andyan pa rin yung line natin. Ngayon, ito, yung ginawa nating handle is select natin, then move. So, ang purpose ng 2D wireframe is para makuha natin yung center ng ellipse na to sa baba. Ayan. So, pag nakuha na natin yan, yung center is i-snap natin dun sa line na 35. Ayan. So, pag bumalik tayo dito sa, so, nakadikit na siya. Ngayon, 2D wireframe muli ako. Then, di-delete ko yung construction line na ginawa ko. Nabubulol ako. Okay. So, yung handle na to is nasa 4 na corners yan. Ngayon, ang gagawin ko is select ko siya. Then, yung command na mirror. So, MI for mirror. Then, select nyo lang yung, di ba, meron tayong unang ginawa dito, yung taas ng eye natin. Ito yung taas ng eye. Ito yung gitna ng eye. Tapos, ito yung baba. Ngayon, dun sa taas ng eye, hanapin yung center nun, ng face. So, ang center niya is, ayun. Ayan. So, yan yung center niya. Ang snap symbol ng center is triangle, no? So, snap nyo lang dyan. Then, drag nyo. Either pataas, pag ganon, upper left, or lower right. Either way, magmi-mirror naman siya. So, then, know nyo parate kasi, yan. Ngayon, gagawin lang ulit natin. Pero, this time, select natin yung dalawa. Then, mirror. Enter. Tapos, dun sa middle natin, dito sa part na to, select natin yung center niyan. So, yan yung center. Then, drag natin naman papunta rito sa upper right or lower left. Just no. So, mirror lang. Tapos, next natin dyan is yung dito, yung support systems dito. Support systems. So, yung supports niya rito. Ngayon, gagawa ko ng rectangle na may sukat na, ito yung rectangle sa gitna to So, una, ang gagawin ko, pupunta ako sa 2D wireframe, then gagawa ko ng line. Ito, kung makikita nyo yung kulay blue na yan yung pinaka-top na layer na, top na face natin, no? So, dyan sa top na yan, gagawa tayo ng line na mag-snap sa center niya. Both center. So, ayan siya. Tapos ito. No?
So, parehas nasa taas yan. Kung mag-shades of gray tayo, makikita natin na nasa ibabaw siya. Yan siya. No? Ngayon, gagawa tayo ng rectangle na merong sukat na 60 by 135. So, rectangle. So, 60, ay, 135 tab 60. Yan. So, ang next natin gagawin dyan is i-move natin siya. Yung ating center or yung center ng shapes natin, doon tayo magkiklik ng yan, yung geometric center natin. I-click natin yan para dyan tayo mag-base point ng move. Tapos, yung ginawa nating line, no, hanapin natin yung gitna ng ginawa nating line. So, ayun siya. So, snap lang natin doon. Yan. Ngayon, dito lalabas yung pinagkaiba ni extrude at press pull. No? So, pag in-extrude natin yan, yung shape na yan, wait lang. So, balik ako to the wireframe para mas madali mag-extrude. So, pag nag-extrude ako, at in-extrude ko yan, ang height natin yan is 30. No? So, pag nag-extrude tayo, itong object na to is pwede nating alisin. No? So, pwedeng alisin yung na-extrude. Pero, pag tayo, press pull, so press pull natin yan. Okay, so press pull natin, 30. Pag nag-press pull tayo, yung object na yan, wait lang. Ang alam ko, hindi pwede i-move yan eh. Ay, pwede rin. Sorry. Mali ko. Pero mostly, pagka nag-press pull kayo, pagka nag-3D kayo ng ganyan kunyari, at press pull ang ginamit nyo, may chances na hindi nyo na maaalis. So, magiging silang solid or para silang naka-joint. In this case, mukhang hindi naman nag-join or nag-union. So, yung mukhang hindi naman sila nag-union kaya so, goods lang. Pero, don't take the risk. Mag-extrude na lang kayo. Next is, meron tayong dalawa pang naka-extrude dito sa part na to, no? Yun yung base ng ating mga towering something. Ngayon, ang sukat nun is 50 by 110. So, rectangle natin, this would be 50 tab 110. Enter. Then, move lang natin siya. Ngayon, dahil sa side natin ni snap, ang kukunin natin is yung center ng side. Yan. So, snap lang natin dyan. Then, extrude natin. Extrude natin with the height of 40. No, 50. So, extrude natin ng 50. Then, select natin siya. Pwede kayong gumawa or mag-extrude ulit. Pero ako, tinatamad ako. So, magmi-mirror na lang ako. Then, yung ginawa nating island dito. Or basta itong center nito. So, dyan lang ako magmi-mirror. So, since naka-center naman silang lahat, nag-mirror na lang ako dito sa base natin. Tapos, meron pa paa. No? So, dito merong may nagsabi sa akin na nahirapan daw siyang mag-extrude ng paa. Which is a cylinder lang naman. Pero, syempre, kung inaaral nyo pa lang, chances are, pwedeng hindi nyo ma-extrude. Yeah? So, una, gagawa lang tayo ng cylinder. So, C muna. Gawa tayo ng circle na may diameter na 30. So, radius natin is 15. Yan. Then, extrude natin siya ng height of 28.5. 28.5. Yan. Tapos, meron pang isa, no? So, circle tayo. Meron siyang diameter na
So, diameter na 32. Ay, hindi. 31. Then, extrude natin siya ng, so, EXT, yung command na extrude. Extrude natin siya ng 0.5. No? So, napakaliit. Tapos, i-move natin to. So, move lang natin siya dyan sa center, no? Tapos dito, pagka mag-i-snap na kayo kasi rito, no? So, meron dalawang cross dyan or dalawang center. Piliin nyo yung nasa taas. Para sa taas mag-i-snap. Yan. So, pag tayo, shades of gray, ganyan siya. Ganyan dapat siya. Ngayon, flip natin siya or 3D rotate. Tapos, kiklik ko lang uli yung sa Z-axis, ay sa X-axis which is the color red. So, click ko lang siya, then flip ko lang to. Na-flip pa. Hindi siya na-flip. Yan. So, ayan na siya. So, naka-flip na yan. Kaya, baliktad na siya. Diba? Okay. So, balik tayo sa 2D wireframe. Ngayon, sa-select ko tong object na to. Dalawa sila. Then, mag-move ako. Move ko siya. Ang isa-select ko is yung quadrant dito sa lower left natin. No? Yung, yan. Tapos, i-snap ko siya rito. Yan. So, yes, nasa pinakagilid po siya. No? Yan siya. Ganyan ang itsura niya. Yan siya. Yes, nasa pinakagilid. Huwag na kayo mag-shot. Charot. Okay. So, ngayon. Ay, pwede ko pala i-ano to. No? So, sa-select ko tong dalawa. Then, i-ano ko na siya. Union ko na siya. Kasi wala, trip ko. Okay. So, ngayon, isa-select ko ulit siya. Then, mirror ko ulit. Gaya ng ginawa ko sa handle, i-mirror ko lang siya ulit. Kung paano ko i-mirror yung handle, ganoon lang din. No? So, select ulit. Yan siya. Ngayon, tapos na ang ating part 1, which is the base. So, yan na yung base natin. And, hindi. May kulang pa. Sorry. Okay, so meron pa tayo rectangle, meron pa tayo square na 54 by 54. Basta sundan nyo lang ako. 54. Okay, 54 tab 54. Okay, so ganyan siya. Then, extrude natin siya ng 100. Okay. Tapos, balik tayo sa ating 2D wireframe. Tapos, chamfer na natin to. Fillet na natin to. So, sa-select ko lang yung isang side. Then, ang fillet na ito is 10. 10. 10. Then, enter. Tapos, select nyo lang yung 4 na edges. Tapos, enter nyo. Then, move uli natin siya. So, sa-select ko. Di ba may 4 na corner yan? So, upper right, upper left, lower left, tsaka lower right. Ngayon yung sa upper left natin, sa-select ko yung corner niya. Then, i-snap ko dito sa, center ng, center nung sa lower left, yung in-snap ko. Tapos, snap ko siya rito sa center na ito. Ayan. So, ganyan dapat siya. Naka-center silang lahat. So, ganyan. Ngayon, meron pa tayong i-fillet. Ngayon, sa natin is naka-fillet ito. Itong ibabaw niya. No? So, fillet natin yan with a radius of 5 lang. 5 lang. Then, so, sa-select natin yan. Try nyo kung ma-select nyo itong sa iba. So, ayaw. Then, enter.
So, pe-fillet nyo lang yan ng so, pe-fillet nyo lang yan. Ayan na. And tapos na ang ating base. Part 1 is done.